Okay lang ako 'no, magpa-vlog lang ho ako, PWD vlog. Especially dun sa mga naghi-hearing aid o nagbabalak na kumuha ng GL, whether sa Presidential Action Center or sa DSWD, 'no. Ito po 'yan. So siguraduhin po muna natin na ano po, sinabi ko na before na ang libre lang po is yung device. True guaranteed letter. Pero yung pagpapatingin sa doktor, hindi, ang libre lang ho is yung device. Pero yung hearing aid test, depende po sa provider yun. Kung may agreement po ang inyong mga PWD officer, kung may agreement ang inyong PWD officers o yung PDAW nila doon para malibre kasi bultuhan yun eh. Kaya nililibre. Pero kung wala po, magbabayad pa rin po kayo ng hearing aid test o yung audiogram. So doon sa mga nagsasabi na meron silang siguro ho may agreement sila. Dapat to sinasabi nila sa inyo yung direkta na may agreement po sila sa hearing aid center. Kahit ano pong hearing aid center yan. Kasi kung hindi kung ano yung fee ng hearing aid center for hearing aid test, pabayaran nyo po yan. Yung fee for ENT doctors, kung kayo nasa semi-private o private hospital, magbabayad po kayo. Kung nasa public naman, walang bayad yon, minimal fee lang kung medical certificate lang and prescription. Kaso yung pamasahe at yung pagkain nyo, kasi asahan nyo na mapupunta ho kayo sa mahabang pila. Pangalawa, tanungin nyo muna yung pasyente. Kahit deaf siya o meron siyang hard hearing, tingnan nyo ho kung anong edad. Kasi hindi ho lahat ng hearing aid test, ano ho yan, hindi ho yung hearing aid test na kagaya nung hearing aid test na typical. Meron po yung beginning age at meron po yan na beginning age simula ho sa 8 years old pataas, yun lang po yung pwede. 7 pababa, hindi na ho pwede yun. So pag 7 pababa, dadalhin nyo po yun sa mga hospital na may device at may instruments to check yung hearing ng mga bata na below 8 or 9 years old. Kasi minsan yung mga nag-aano sa inyo, hindi tinatanong yung edad. At hindi sinasabi bakit free yung hearing aid test. Sinasabi lang, free hearing aid test. So dapat, katulad din ng mga nagpo-promote ng product, karapatan malaman ng mga patients kung bakit libre. Parang sa pagbili ng produkto, bakit mura, bakit matibay, bakit dapat bilhin. Honest kayo dapat sa pasyente. Hindi pwede yung PM lang parati. Kasi nasanay kayo sa PM eh. Pinaka-effective dyan, video call. Kaya nga ho na-invento yung video call eh. Kaya po na-invento yung video call, kaya po nilagay sa Messenger yan at sa Facebook yan para audio-visual. Nakikita nyo yung tao at the same time, nakikita nyo yung tao at the same time, naririnig nyo. So, doon pa lang, facial expressions, facial mannerisms, doon pa lang alam nyo na kung mapagkakatiwalaan ba siya. Kasi yung kanyang head movement, yung kanyang eye movement, nakikita nyo na yan eh. Eye movement, body language yan. Malalaman nyo kung totoo o hindi yung sinasabi. Yun no Pinag-iingat ko lang po yung mga tao, yung mga PWD representatives, na baka maloko kayo sa ganyan. Okay po? Kung may agreement kayo sa hearing aid center, banggitin nyo may agreement, kaya libre. Walang problema doon. Ipakita nyo. Kung meron kayong memorandum of agreement o meron kayong ipakita nyo yung bakit kayo libre. Maging honest kayo sa pasyente.
Kasi kung too good to be true yan, bakit libre? Di ba mapapaisip din, kung mag-isip yung pasyente, di hindi na kayo kapanipaniwala. Oh. Hindi ako sa naninira ng iba kasi may nagpapakalat na puro PM eh. Kung talagang gusto nyong ano yung pasyente, kayo ang lalapit sa pasyente at tatawagan nyo sila para makapagpaliwanag personally sa pasyente. Personalize yan per patient. So, yun lang pa.